Mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat. Sasagutin ko po yung request ni Sir Marlon Brando na maganda raw po ba kung aalisin ang thermostat valve dahil yun daw pong kanyang sasakyan, nung inalis niya yung thermostat valve ay hindi na po nag-overheat. Ang sabi nga niya po sa akin, hindi na nga daw po kaagad ito umiinit. At kahit sobrang tirik daw ng araw at kahit na gamitin niya ng pangmalayuan, pangmatagalan yung kanyang sasakyan, hindi na daw po tumataas talaga yung temperature ng kanyang makina. Ito pong thermostat valve, mga kapatid, kapag po ito ay inalis nyo sa inyong sasakyan, lalo na kung modelong sasakyan nyo, nako, napakadelikado po niyan. Maraming masisira sa iyong sasakyan, sa iyong makina, kung tatanggalin mo ang thermostat valve. At kung sira din po ang thermostat valve, stock open or stock close ay magdudulot din po ito ng napakaraming problema sa iyong makina. At yung mga kaakibat or yung mga kasamang pyesa nito para doon sa cooling system ay pwede rin pong magbunga ng problema ng inyong makina. Ano po ang epekto kapag ang thermostat valve ay may problema na? Unahin natin yung thermostat valve na stock close, yung hindi na po talaga bumubukas. Ito po yung thermostat valve, ayan, sa drawing ko. Ayan. Ito naman po yung radiator. Ito yung engine natin, niliitan ko na lang. At dito po sa portion na to, nandito po yung water pump. So, thermostat valve, radiator, engine, at may nakalagay dito na ECT, yung electronic coolant temperature sensor, at ito yung computer, ECU, ito yung idle air control valve, at yung ating auxiliary fan, electric fan, or clutch fan. At dito nga po ay meron din tayong makikita na oil cooler para naman po yun sa automatic transmission. Mga kapatid, kapag po ang thermostat valve ay stock close, paandarin mo ang makina mo, lagyan natin ng X yan, hindi ngayon magta-travel yung coolant papunta dito sa radiator. So itong water pump mo, ikot lang ng ikot itong water pump mo dahil gumagana na nga yung engine mo. Ngayon, hindi magta-travel yan papunta doon sa radiator dahil binabarahan ito. Ang tendency nun, mag-o-overheat ka po talaga kaagad. At maapektuhan ngayon itong makina mo. So once na mag-overheat ka, lahat po ng mga delikadong pyesa sa loob ng makina mo ay pwedeng masira. At pati po yung langis ay magkakaroon ng problema yan. Yung mga molecules na nandoon sa langis ay masisira at mag-evaporate ang yung langis. So wala na siyang kwentang langis kapag po ikaw ay nag-overheat. Kaya po babantayan mo ang iyong temperature gauge. Kung tumataas na ang gauge mo sa hot level, halimbawa, ang normal ay dito lang, pero ang temperature mo ay umaabot na rito, nako mga kapatid, pataas na ng pataas yan, at kapag ka nag-maximum na yan doon sa hot level, delikado para sa makina mo. So kapag po ang iyong thermostat valve ay sira, ito po ay stock close, hindi mag-circulate ang ating coolant papunta dito sa radiator, kaya hindi po mapapalamig yung coolant. Mapapansin mo yan, pagka binuksan mo yung radiator cap, talagang hindi nagta-travel yung coolant doon sa yung radiator. Kasi nga, wala pong circulation ng coolant na pumupunta sa kanya dito. So, overheat ka kagad talaga dyan. Ngayon, lahat to ay magkakaproblema. Pati yung fan mo, kung ito po ay electric fan na nakakabit, hindi po yan hihinto. Mapapansin nyo po yan dahil nga po mainit yung nasasagap nitong ating ECT, yung ating electronic coolant temperature sensor. Ayan, makakasagap siya ng mainit na coolant dahil hindi nagsi-circulate yung coolant diyan sa radiator. So magpipid siya ngayon ng signal dito sa ECU na mainit na siya. Kaya yung ECU naman, uutusan niya yung electric fan na huwag siyang huminto dahil sobrang init na nga nung nase-sense ng ating ECT. So mapapansin nyo yan. Halimbawa, kaandar nyo lang, mga 30 minutes pa lang, bakit hindi humihinto yung inyong auxiliary fan, yung inyong electric fans? Kasi nga po, nag-o-overheat na kayo. Tumataas na yung temperatura mo dito, talagang ang ECU mo, hindi niya pahihintuin yan. Ang problema, paano kung clutch fan ka? Hindi yon pinapagana ng ECU, lalo na yung mga sasakyan na hindi pa gumagamit ng ECU. Talagang matinding overheat ang mararanasan mo. At iyan po kapag po stock close ang iyong thermostat. Ngayon, paano kung stock open naman? Ibig sabihin,
hindi na to sumasara. So palagi na lang nakabukas. So ang mangyayari po, ang coolant mo, kahit malamig pa ang engine mo, papasok na lang ng papasok dito yung coolant, lalabas dito. Ayan. Okay. Malamig pa yung engine mo. Halimbawa sa umaga, kayo start mo pa lang. Stock open yung thermostat mo. So ang tendency, ikot lang ng ikot ngayon, yung coolant dito, papunta dito sa radiator, tapos naka-clutch fan ka, no? Palalamigin niya ng palalamigin yung coolant na yon. So hindi mo ngayon marireach yung normal operating temperature. Kaya ang mangyayari naman, pwede kang lumakas sa fuel. Bakit po? Kasi itong electronic coolant temperature sensor mo, ang kanyang masusukat ay yung malamig na coolant. Kasi nga, dire-diretso na nagtatravel dito, yung coolant mo, pinalalamig pa ng clutch fan mo. So ito nga yung ECT mo, magbibigay siya ngayon ng information doon sa ECU na magdagdag ng fuel. Kasi nga malamig pa. Bakit ganun? Kasi po ganito, kapag malamig ang engine sa umaga, pag start mo, nagbabibrate nga yan lalo na yung mga lumang mga makina. Yung hindi pa naka-ECU, hindi pa naka-computer. Dahil sa malamig, doon sa loob ng cylinder, so yung combustion ay hindi pa 100% na gumagana. So, mahina pa rin yung compression. At dahil sa mahina yung compression, talagang nagbabibrate yung engine mo. Kaya ang gagawin ngayon ng electronic coolant temperature sensor mo, mag-send siya ngayon ng signal dito sa ECU at ito namang si ECU, uutusan niya ngayon yung mga injectors mo na magbuga ng mas maraming fuel. Magre-reach mo na siya. No? Reach mo na yon at ang iyo namang idle air control valve, magbibigay siya ng additional na hangin, papasok doon sa intake para sabayan niya yung reach na fuel na ibibigay ng ECU na ikukumad niya yung mga injectors para tumaas yung idle mo. Kaya po pag malamig, yung ating pong mga engine, mataas yung idle. Dahil nga po doon sa proseso na yon, dahil sa malamig pa ang iyong makina. Paano nga kung sira ang iyong thermostat valve, na stock open siya, patuloy lang na umiikot yan, na hindi pa naman siya dapat mag-travel, dahil nga dapat ito ay close muna. Ang thermostat po kasi, kapag malamig pa yan, naka-close to. Mag-o-open lang to kapag na-reach na po niya yung certain degrees na yan. No? Dito po ang nakalagay dito, itong thermostat na valve na hawak ko na to ay 80 degrees Celsius. So pag na-reach niya na yung 80 degrees Celsius, lalambot itong spring na to, mag-o-open yan at magta-travel na po yung coolant dito. Doon pa lang. So by that time, yung coolant mo mainit na, itong coolant temperature sensor mo at ibibigay niya na yung tamang signal dito sa ECU. Ito pong ECT, kapag ka po siya ay naiinitan, yung kanyang resistance ay nagbabago at depende po yon sa design, pwedeng pababa or pataas yung resistance at yung signal po na yon, yung voltahe na yon, ang ipipid niya sa ECU. So ganun po ang mangyayari. So ngayon kung mainit na yan dito at gagana na yung ECT mo, yan na po ang tamang proseso niya. Saka pa lang po ngayon magpo-flow. Dito magsisirculate yung coolant natin sa radiator at dito naman sa radiator palalamigin naman po yan ng electric fan mo or ng clutch fan. Paano kung inalis mo ang iyong thermostat valve na hindi mo alam na pwede palang mag-cause yun ng maraming problema? Kasi pag inalis mo to, makukonsider ngayon na stock open. So pag start mo sa umaga, dire-diretso lang yan, nagpo-flow na kagad yung coolant natin dito sa radiator mo, tapos pinalalamig pa ng clutch fan mo yan, kung yun ay mano-mano, hindi nga electronic, palalamigin niya yan. So matagal bago mo makuha yung normal operating temperature na kailangan din ng transmission mo. Kasi dapat, kung automatic transmission, nandito po yung oil cooler niya, dapat ma-reach niya yung normal operating temperature na medyo may init ng konti at yun naman ang magpapaganda rin ng trabaho ng iyong transmission. Dahil kapag malamig din po ang iyong automatic transmission fluid, hindi yan nag-i-expand. Kailangan niya yung pag-expand na yon dun sa kanyang proseso para maging maganda yung trabaho ng iyong automatic transmission. Ngayon, paano naman ang mangyayari dahil sa ito ay inalis mo? So, puro lamig ang ibibigay niya sa unang mga pagkakataon. So, palagi ngayong rich ang iyong mixture. Kasi nga po, magtatrabaho si ECT, magtatrabaho si idle air control valve at magkakaroon ka ng mataas na mixture ng fuel. So, doon, lalakas ka po sa fuel. At yan nga po yung mga reklamo ng iba
na mataas ang kanilang idle kapag ka malamig at hindi ka agad bumababa. Ngayon, ito pa po. Paano naman kung halimbawa dahil tinanggal mo to, ayan, mainit na ang iyong engine at talagang loaded ang iyong engine, malalayo yung napupuntahan mo, yung pagod talaga ang makina mo, ito naman ang delikado. Mga kapatid, iinit talaga yung coolant na magta-travel dito, inalis mo itong thermostat valve, inalis mo siya. So mainit yan, ang mangyayari po, dahil sa halimbawa traffic o hirap na hirap, mabigat yung load ng engine mo, yung init na yon halos hindi na mapalamig ng radiator. Ayan. Hindi na niya yan mapalamig dahil nga hindi ito sumasara. Kasi dapat sumara muna yan kung nakukuha niya yung tamang temperatura kung kailan ito bubukas, no? Sasara muna yan at ito ngayon palalamigin ng fan, nung electric fan mo or nung clutch fan mo. Dahil nga sa dire-diretso, mainit na yung coolant mo dahil sa tindi ng trabaho ng engine mo, dire-diretso yan dyan, mag-o-overheat ka rin. Kaya nga po, pag tinanggal mo ang thermostat valve mo, sala sa init, sala sa lamig po yan. Kaya po may tama siyang value para kung kailan siya mag-o-open close. Pag ito ay close palagi, sira yun, stock close yun. Pag ito ay stock open, ganyan din po ang pwedeng mangyari. So ano lang po ibig sabihin nun? Hindi mo pwedeng tanggalin ang thermostat valve mo, lalo na po kung ang iyong makina ay electronic controlled na or naka-ECU na. Hindi mo to pwedeng tanggalin. Magkakaroon ka ng maraming problema. Ngayon, sa automatic transmission, nagdadagdag din po ng problema yan. Paano nga kung overheat ka na dito sa radiator mo, mainit na, iinit din ngayon ang oil mo dito, yung ATF mo. Papasok po yan sa transmission. Ayan. Okay. Mag-overheat ngayon ang iyong transmission fluid. Kaya magugulat na lang kayo bakit mabilis na umiitim ang inyong mga transmission fluid or mabilis na nasisira ang inyong transmission fluid kasi nga madalas ka ring na-overheat. Ngayon, ito pa po mga kapatid. Kapag ka lagi kayong nag-overheat sa inyong sasakyan at hindi naman nasasagad, sabihin na natin, nandito lang kayo, hindi talaga sumasagad dito. Nako mga kapatid, ang inyong engine oil ay magsasuffer din. Masisira din ang inyong engine oil dahil sa palagi siyang naiinitan, kumukulo ang engine oil mo dahil sa sobrang init nito, yung mga molecules na nandun para makatulong sa lubrications, mawawala, masisira po yan. Kaya kung inakala nyo every 6,000 kilometers kayo mag-change oil or 7,000 kilometers, kapag ka naman ginagamit yung sasakyan nyo, hindi nga kayo sumasagad dun sa hot, palagi namang mainit. Halimbawa, dito nilalampasan nyo rito, dun sa normal. O ano po ang mangyayari? Yung oil nyo palaging nadadarang yan sa init. Kaya nga po, kapag tinanggal mo ang iyong thermostat valve, dito na po pumapasok, sala sa init, sala sa lamig. Kung nasa malamig na lugar ka, napakadelikado nun para sa engine mo dahil matagal mo yung paiinitin para ma-reach mo yung normal operating temperature. Kung nasa mainit na lugar ka naman at ginagamit mo yung sasakyan mo sa mga akyatin na matataas, bigat ang load mo, kaya nga minsan may magtatanong bakit nung umakyat daw sila dito sa Tanay, ay nag-o-overheat na sila. Hindi na po maganda ang iyong thermostat valve. Posible po yun. Ngayon, ano pa po yung ibang mga dahilan para mag-overheat ka? Siyempre, kapag ka nasira po ang water pump mo, hindi rin magiging maganda ang circulation ng coolant. Okay? So, mag-overheat ka din po. Yan din po ang isang problema kapag ka nasira ang water pump mo. Kapag ka nasira din ang ECT mo, electronic coolant temperature sensor, hindi po magiging maganda yung ibibigay niyang signal sa ECU para paganahin ang iyong auxiliary fan, electric fans, or yung tinatawag nating mga may module na mga electric fans. Meron po kasing mga electric fans na may module na kapag ka malamig pa, mabagal din yung ikot niya at habang umiinit yung temperatura dito sa iyong cooling system ay saka pa lang siya bumibili. So yan na yung mga modelong mga design ngayon ng cooling system. Ngayon, ito ang magbibigay ng signal doon, itong ECT. Kaya kung masisira yan, magloloko rin ang iyong cooling system. Magloloko ang iyong fan. Ngayon, pwede rin pong ang magiging problema mo nga ay ito na mga auxiliary fan mo. Ayan. Kapag ka nasira na rin po yan, mga kapatid, maaaring maririnig mo umuugong,
gumagana naman siya, pero below na siya dun sa standard na RPM. Mabagal na siya ng konti doon. Pero makikita mo pa, gumagana pa siya. Kapag po ganun ang nangyari, wala na pong kinalaman si ECT doon. Kasi lampas na siya eh. Output na to eh. Hindi niya na ngayon kayang palamigin ang radiator mo. Kaya pwede ka ngayon mag-overheat. At ito po ang kadalasang sakit ng mga Toyota Vios. Kasi yung auxiliary fan niyan, yung electric fans niyan, ganyan po ang nangyari. Isang fan lang siya para sa aircon condenser at para doon sa radiator. Ngayon, pag bumagal na siya, hindi niya na makuha yung talagang range niya, ayan, mag-overheat ka na. Ngayon, ito na po ang malaking problema. Halimbawa, nag-overheat ka na. Na-damage na ang iyong cylinder head gasket. Dire-diretso na po yan. Wag mo nang sisihin si thermostat valve, wag mo nang sisihin itong mga components na to. Dahil nag-overheat ka na, patuloy na ngayon mag-overheat yan kasi may back pressure ka na. Ibinubuga na nung makina mo yung compression at yung tubig, yung coolant na nandoon sa loob ng makina, may pressure na yon at ilalabas na yan ng iyong engine papunta doon sa radiator or papunta kung saan man siya magli-leak na mahinang parte ng engine mo, kaya tumatagas ang tubig at lalo kang mag-overheat. Yun na po yun. So once na nag-overheat kayo, i-check nyo kagad lahat yung mga components na to at kung goods naman lahat yung mga components na yan, baka nga ang may problema na ang iyong cylinder head gasket. So yun po mga kapatid, doon sa mga nagsasabing tanggalin mo ang thermostat valve mo dahil mag-overheat ka, merong mga gumagawa nito, lalo na yung mga lumang mga makina. Huwag kayong magtaka kung dahil sa tinanggal mo ang thermostat valve mo, eventually nag-blow by na ang makina mo. So yung mga bagong mga sasakyan ngayon na mga Euro 4, ngayon talagang malalakas mag-init yan eh. Tulad nito, ito po ay sa Montero, Mitsubishi Montero, 80 degrees Celsius yung kanyang range, no, nung temperature bago to bumukas. So mainit na yun. Ngayon, kung magbabago na ang kondisyon nitong thermostat valve na to, baka doon na siya sa 100 bumubukas. Aba, siyempre, overheat ka na nun. Hindi mo lang napapansin dahil pwede kasing kapag napahinto ka na sa isang lugar, pinatay mo na yung engine mo, pero ang taas na pala nung temperatura ng mismong cooling system mo. At iyan po ang sisira sa makina mo. Kalaunan, dahil sa yung langis mo, nag-evaporate na, nasunog na yung mga molecules, ginagamit mo pa, dahil ang akala mo, kasi change oil mo lang no isang linggo, nag-overheat ka na, ayan ngayon, nasisira sa makina mo, doon sa cylinder wall, doon sa mga piston ring, dahil ang langis mo ay wala nang kwenta. Mga kapatid, huwag niyong tatanggalin ang thermostat valve. Kung ito ay masira, palitan niyo po. At kung halimbawa, nag-overheat kayo dahil naglagay kayo ng thermostat valve, meron pong ibang problema yon at iyon po ang dapat niyong ipaayos. Mga kapatid, sana po nakatulong ako sa inyo. Kung pwede po, paki-share, paki-likes ang aking mga videos at paki-subscribe na rin po ang aking channel. Magandang gabi po at maraming salamat po sa inyong lahat.